Kabornok, ako po si Michael Palma, isang Katoliko. Totoo po ba na si Kristo ay hindi Diyos dahil ang Diyos ay hindi namamatay? Ayan so yan ang tanong ni kapatid na Michael Palma na natanggap natin sa ating email mga kapatid. At baka kayo din gusto nyo magtanong, isend nyo rin po sa ating email address sa factbustersph@gmail.com. At naalala ko tuloy itong doktrina ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ito, babasahin natin yung aklat na This is the Iglesia ni Cristo, Church of Christ, sa page 23 sa article na may pamagat na Christ's True State of Being. Ganito po ang sabi: ang tunay na Diyos ay walang kamatayan. Unang Timoteo 1:17. Kaya, hindi maaaring maging Diyos si Kristo. Ayan, so yan ang kanilang sinasabi dito mga kapatid. Dahil ang tunay na Diyos daw ay walang kamatayan, kaya si Kristo ay hindi pwedeng Diyos. Yan ang kanilang katwiran. Katunayan, kahit nga itong kanilang dating executive minister na si Eranio Manalo sa aklat niyang Christ, God, Investigated False sa pahina 46, ay makikita ninyo. Ito, yung Diyos daw walang kamatayan, kinot yung unang Timoteo 1:17, pero si Kristo daw ay namatay. Unang Korinto 15:3. Ayan, nakikita nyo sa screen mga kapatid. At yan nga din yung katwiran ng ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na si Ramil Parba. Ito, panoorin natin. Meron bang tunay na Diyos na nagmasunurin hanggang sa kamatayan niya sa krus? Meron bang tunay na Diyos na namamatay, kapatid na Romel? Wala po. Ang nasa Biblia, mabuti basahin ko na, 1:17 ng unang Timoteo, itong talatang itong malalabag. Pagka if they were insisting na ang ating Panginoon Kristo ay tunay na Diyos. 1:17 ng unang Timoteo. Ngayon, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, sa iisang Diyos ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailanman. Sa talatang ito, ang liwaliwanag na binanggit ang ating Panginoong Diyos ay walang kamatayan, He is immortal, and the true God is deathless. Tandaan natin, immortal, deathless, at ang sabi pa sa talata, iisang Diyos. Ngayon, kung ipagpipilitan nila na ang ating Panginoong Kristo ang siyang tunay na Diyos, so they must prove that Christ is immortal, or they must prove that Christ is deathless. Pero hindi pwede, dahil sa alam natin, unang Korinto 15:3, napapanood nyo sa inyong mga television screen, ang ating Panginoong Kristo ay namatay, whereas the true God is deathless, whereas the true God is immortal. Hindi maaari na ang tunay na Diyos ay mamatay. Samantalang sa talatang kanilang pinagbabatayan, maliwanag, ang Panginoong Kristo ay nagmasunurin hanggang sa kamatayan niya sa krus. Aba! Diba? Sabi ko na sa inyo. Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kabornok. At abangan nyo si Kabornok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Sa unang Pedro 3:15, tinatawagan tayong dapat na laging handang sumagot sa mga nagtatanong sa atin at humihingi ng paliwanag mga kapatid. Kaya nga sasagutin natin ngayon ang katanungan via our email address factbustersph@gmail.com mula kay Michael Palma. Ito po yung kanyang sabi. Kabornok, ako po si Michael Palma, isang Katoliko. Totoo po ba na si Kristo ay hindi Diyos dahil ang Diyos ay hindi namamatay? Ayan so yan ang tanong ni kapatid na Michael Palma
na natanggap natin sa ating email, mga kapatid. At baka kayo din gusto nyo magtanong, isend nyo rin po sa ating email address sa factbustersph@gmail.com. At naalala ko tuloy, itong doktrina ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ito, babasahin natin yung aklat na This is the Iglesia ni Cristo, Church of Christ, sa page 23 sa article na may pamagat na Christ's True State of Being. Ganito po ang sabi: ang tunay na Diyos ay walang kamatayan. Unang Timoteo 1:17. Kaya, hindi maaaring maging Diyos si Kristo. Ayan, so yan ang kanilang sinasabi dito, mga kapatid. Dahil ang tunay na Diyos daw ay walang kamatayan, kaya si Kristo ay hindi pwedeng Diyos. Yan ang kanilang katwiran. Katunayan, kahit nga itong kanilang dating executive minister na si Eranio Manalo sa aklat niyang Christ, God, Investigated False sa pahina 46 ay makikita ninyo. Ito, yung Diyos daw walang kamatayan, kinot yung unang Timoteo 1:17, pero si Kristo daw ay namatay. Unang Korinto 15:3. Ayan, nakikita nyo sa screen, mga kapatid. At yan nga din yung katwiran ng ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na si Ramil Parba. Ito, panoorin natin. Meron bang tunay na Diyos na nagmasunurin hanggang sa kamatayan niya sa krus? Meron bang tunay na Diyos na namamatay, kapatid na Romel? Wala po. Ang nasa Biblia, mabuti basahin ko na, 1:17 ng unang Timoteo, itong talatang itong malalabag. Pagka if they were insisting na ang ating Panginoon Kristo ay tunay na Diyos. 1:17 ng unang Timoteo. Ngayon, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, sa iisang Diyos ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailanman. Sa talatang ito, ang liwaliwanag na binanggit ang ating Panginoong Diyos ay walang kamatayan, He is immortal, and the true God is deathless. Tandaan natin, immortal, deathless, at ang sabi pa sa talata, iisang Diyos. Ngayon, kung ipagpipilitan nila na ang ating Panginoong Kristo ang siyang tunay na Diyos, so they must prove that Christ is immortal or they must prove that Christ is deathless. Pero hindi pwede dahil sa alam natin. Unang Korinto 15:3, napapanood nyo sa inyong mga television screen, ang ating Panginoong Kristo ay namatay, whereas the true God is deathless. Whereas the true God is immortal. Hindi maaari na ang tunay na Diyos ay mamatay. Samantalang sa talatang kanilang pinagbabatayan, maliwanag, ang Panginoong Kristo ay nagmasunurin hanggang sa kamatayan niya sa krus. Aba! Diba? Sabi ko na sa inyo, yan talaga ang kanilang doktrina at paliwanag, mga kapatid. Para masabing si Kristo ay hindi Diyos dahil daw yung Diyos, hindi namamatay. Ayon sa kanila, hindi talaga Diyos si Kristo dahil ang Diyos ay hindi po namamatay. At yung kanilang pinagbatayan, unang Timoteo 1:17. Tanong, totoo ba ito, mga kapatid? Tama bang sabihin na si Kristo ay hindi Diyos dahil ang Diyos ay hindi namamatay? Susuriin natin yan, mga kababayan. Babasahin muna natin ulit yung unang Timoteo 1:17. Ganito po ang ating mababasa. Purihin natin at luwalhatiin magpakailanman ang iisang Diyos, haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen. Dito po sa ating nabasa, yung iisang Diyos daw ay walang kamatayan. Ayan, nakikita niyo po sa screen. Tama bang sabihin na si Kristo ay hindi Diyos dahil ang Diyos ay hindi namamatay? Base po sa unang Timoteo 1:17. Tanong, sino ba ang tinutukoy dito, mga kababayan? Balikan natin. Yung unang Timoteo 1:17, yung iisang Diyos na ito ay haring walang hanggan. Siya po ay walang kamatayan at di nakikita. Yung tatlong traits na yon present sa Diyos na tinutukoy sa talata. Sino ba ang tinutukoy dito na iisang Diyos na haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita? Ito, babasahin natin sa sulat pa rin yan ni Apostol Pablo kay Timoteo, yung binasa 1:17 ng unang Timoteo. Yung babasahin natin, 6:14 ng unang Timoteo, ganito po ang ating mababasa. Mula 14, ibababa natin hanggang 16.
Sundin mong mabuti ng may katapatan ang mga iniutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Siya'y darating sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihang Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan at nananatili sa liwanag na di matitigan. Walang taong nakakita o makakakita sa Kanya. Sa Kanya ang karangalan at kapangyarihang walang hanggan. Amen. Ibig sabihin po, ang iisang Diyos na haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita sa unang Timoteo 1:17, ayon po sa unang Timoteo 6:14 hanggang 16, yan po yung Diyos Ama, mga kababayan. Yung iisang Diyos na haring walang hanggan sa unang Timoteo 1:17, yan po yung hari ng mga hari sa unang Timoteo 6:15. At yung hari na yon, meron siyang karangalan at kapangyarihang walang hanggan. Okay. Ito pang isa. Yung iisang Diyos na tinutukoy sa unang Timoteo 1:17 na walang kamatayan, ganun din, walang kamatayan yung tinutukoy doon sa unang Timoteo 6:16. At yung hindi naman nakikita, yan pala ay ang Diyos Ama, mga kababayan. So, klaro-klaro po. Ngayon, bakit hindi si Kristo ang tinutukoy sa sulat ni Pablo kay Timoteo? Bakit po hindi ang ating Panginoong Hesukristo? Alam naman natin, sa Biblia, si Kristo po ay haring walang hanggan. Apokalipsis 17:14, yung kordero, siya po ang Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. Wala tayong tutol dyan. Ngunit, mga kapatid, alam natin na nakita na po ng mga apostol. Siyempre, yung mga apostol, tao po yon, si Kristo na siyang hindi tinutukoy sa sulat ni Pablo kay Timoteo. At kasi dito sa 6:16, itong Diyos na tinutukoy ay walang taong nakakita sa Kanya. Kung si Kristo yung tinutukoy dito, mali po. Kasi nga, nakita na po ng mga apostol ang ating Panginoong Hesukristo at mababasa natin yan sa pahayag ni Apostol Juan sa unang Juan 1:2. Ayan, nakikita nyo sa screen. Nakita daw nila ang ating Panginoong Hesukristo. Paano naman kaya itong sinasabi nila na si Kristo ay hindi Diyos dahil siya ay namatay, mga kapatid, base po dito sa ating nabasa kanina sa unang Timoteo 1:17. Balikan natin ulit yung unang Timoteo 6:16, mga kapatid. Sabi dito, walang taong nakakita o makakakita sa Kanya. O dito, mga kapatid, ito palang persona na tinutukoy, siyempre Diyos Ama yun, wala daw taong nakakita sa Kanya. Sandali. Kung tao si Kristo, mga kapatid, dito, ayon po sa talata, walang taong nakakita sa Diyos Ama. Sandali. Kung si Kristo ay tao, at ayon po sa unang Timoteo 6:16, wala daw taong nakakita sa Diyos Ama. Tanong, nakita na ba ng ating Panginoong Hesukristo ang Diyos Ama o hindi? Kasi sabi dito, walang taong nakakita man sa Diyos Ama. Nabasa natin sa talatang ito. Ngayon, nakita na ba ng ating Panginoong Hesukristo ang Diyos Ama? Babasahin po natin ang 1:18 ng Juan. Ganito po ang ating mababasa. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Klarong-klaro po. Ibig sabihin, wala talagang taong nakakita kailanman sa Diyos, kundi ang bugtong na anak lamang, mga kababayan. Kung si Kristo ang nakakita sa Diyos Ama at wala daw taong nakakita sa Diyos Ama, ibig sabihin, si Kristo ay hindi po typical na tao, mga kababayan. Ano ba si Kristo? Si Kristo ba, kagaya ng claim nila na kagaya ng mga tao na lumabas lang mula po sa pagpapanganak, doon lang ba naging existido si Kristo bilang tao? Babasahin natin. Ganun ba rin, sa sulat po ni Apostol Pablo kay Timoteo, yung ating pagbabatayan. Unang Timoteo 3:16. Ganito po ang ating mababasa. Nahayag ito na may katiyakan. Ang hiwaga ng pagkamakadiyos ay dakila.
nahayag sa laman ang Diyos. Inihayag ng Espiritu na siya ay matuwid. Nakita siya ng mga anghel. Ipinangaral siya sa mga hentil. Sinampalatayanan siya ng sanlibutan. Tinanggap siya sa kalwalhatian. Maliwanag. Sino ba yung tinutukoy dito? Si Kristo po yan, mga kababayan. Kaya nga dito sa talata, nahayag sa laman ang Diyos. Klarong-klaro. Itong Diyos na tinutukoy pala, nagkatawang tao pala ito. Hindi pala basta-bastang tao. Itong tinutukoy, mga kababayan, na ito. Ibig sabihin, si Kristo po ay nagkatawang tao na Diyos, mga kababayan. Kahit nga sasalin sa Worldwide English New Testament Bible, ganito po ang ating mababasa. God's plan is very great as we all know. Here it is. We saw God as a man. Klarong-klaro po ng ating nabasa. We saw God as a man. Tamang salin nga talaga ito, mga kababayan. Kaya mula po sa ating mga pinagbatayan, si Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao, mga kababayan. Kaya ito pong mga pahayag na ito, nako, mali-mali na naman ito. Persona ng Diyos Ama yung tinutukoy sa unang Timoteo 1:17, kaya hindi po pwede itong gamitin para sabihin si Kristo ay hindi tunay na Diyos, mga kababayan. Kaya ang masasabi natin, busted yan, maling katwiran yan. Nako, mali talaga. Kaya maraming salamat sa nagtanong sa atin, si kapatid na Michael Palma, sa ating email address sa factbustersph@gmail.com, mga kapatid. At ulitin natin, mandato po natin sa ating programa na laging handang sagutin ang mga katanungang ipinapadala sa atin kasi baka may makuha pa silang paliwanag na pag-asa mula sa atin, mga kababayan. Ano po masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like po ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya huwag maniwala, sabi-sabi, check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Gaborlok at ito ang Factbusters. 4 na taon na tayong patuloy na nagtatanggol sa pananampalatayang Katoliko, mga kapatid. Yun. Wait lang, wait. Naka-on yung aking ano dito speaker, baka kako madoble-doble. Okay, so atin ang simulan ng ating tanungan portion. So simulan ko rito sa may naka-raise hand dito si Brother Tonton Balugo. Brother Tonton Balugo, good evening. Brother Tonton Balugo, hello, good evening bro. Click unmute bro, click unmute. Brother. Good evening po, John Do. Kumusta na po kayo dyan? Yes, hello, good evening sa iyo bro. May katanungan po ako. Assignment po namin to sa Church and Sacrament. Was all about Acts chapter 1 verse 18. Include ba to sa ating bansa, sa Pilipinas? Acts chapter 1 verse 18? I mean, 1 verse 8 pala. Sorry na, kamali ako. Acts chapter 1 verse 8, kung include ba siya sa ating Pilipinas? Sa ating bansa. Yes po. Okay, sabi dito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pababa sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ang kausap ito bro, mga Kristiyano. Siyempre, ng panahong ito, nang bumabang Espiritu Santo, mga Kristiyano to, mga Israelita pa. Mga Israelita at ilang membro ng mga hintil. Wala pa naman Pilipino na na-convert ito bro. Hello bro? Papa. Oh. Yan So ang ating
Mas maganda at ipadagdag kay ano kay Buddy Romel Palma. Buddy Romel, dagdagan mo yung sagot ko, Buddy Romel. Kung meron kami dadagdag. Romel Palma. Romel Palma? Yay! Okay, Buddy Junri na lang. Buddy Junri, meron kayo dadagdag sa sagot ko o okay na yon? Gusto ko lang malinawan doon sa tanong niya. Medyo ano ang tanong niya dyan sa ano bro? Anong Kabilang ba daw ang mga Pilipino sa sinasabi sa Gawa 1:8? Siyempre, Kristiyano, natural, tayo Kristiyano, kabilang tayo. Pero sa panahong ito, wala pang Pilipino na Kristiyano. Yun ang sagot ko. Hindi, yung pinakatanong niya, bro. Ano yung pinakatanong mo, bro? Ano pinakatanong mo, bro? Yung ano, yung sinabi ko kanina, yung nabanggit ko na kasali ba doon sa Acts verse 1 to 8, Acts chapter 1 verse 8, ang ating bansa. Kasali sa ano? Ano yung maging salihan? Ano specific na pangyayari o ano ang tinatanong mo na kasali ba diyan? Ano yung part na yun, yung kasali ang Pilipinas ba diyan? Ano yung part na yun? Kasi Yan broad po. kasi yan. Kung sabihin mo na sa panahon na yan, nandyan ang Pilipinas, tama si Brejando, mga Hudyo pa lang yan. Pero kung ang point mo is kayo, yung pangakong Espiritu Santo, kasali tayo dyan. Broad kasi yung ano niyan, ang nasabing talata. Kailangan malinawan ano ang pinakatanong mo doon. Sa alin ba tayo nasali na tanong mo? So yan po kasi ang tinanong sa aming prof namin sa Church and Sacrament na subject. Brejando, pakibasa nga muna uli bro. Pakinggan ko nga bro, ano pagkasabi? Brejando? Bro, wala yata siya. Ito yung sinasabi. Narinig mo ako, bro, Junray? Yes, bro. Sabi rito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Okay. So, specific yan sa mga kausap niya, bro. Specific yan sa mga kausap niya. Ang point ni Panginoong Kristo dyan, na yung pagkakalooban ng banal na Espiritu sa panahon na yan, sila yung mga magiging saksi sa ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, sila ang magiging kasangkapan ng Panginoong Kristo na magpatutuo sa Kanya mula Judea, Samaria at sa buong daigdig. So, referado lang yan sa mga tao na kausap niya na tinawag ng mga saksi. Okay? So, hindi tayo kasali dyan. Tama si Brother Jando. Ayon sa ano ng tawag dito sa pagkasabi ng nasabing talata. Hindi tayo kasali dyan. Tumutukoy lang yan sa mga tao na kausap niya na pagkakalooban ng panahon na iyan ng banal na Espiritu Santo at dahil sa kaloob ng Espiritu Santo na yan, sila ay magiging saksi. Saksi sa ating Panginoong Kristo at magpapahayag sa magandang balita mula Judea, Samaria at sa buong daigdig. Yan sa kita natin, bro. Okay, Brother Ton? So, yan lang po. And last kong yun lang po ang ang katanungan ko sa ngayon dahil assignment po namin yan sa aming sacraments na subject. Kasi ang pagbabasa ng Bible, kapatid, tandaan mo palagi ito, ang turo ng simbahan, ang pagbabasa ng Bible according to their time, not to our time. Okay, dahil sinabi yan, isinulat yan sa panahon nila at hindi sa atin. Okay? Maliban na lamang kung ang sinasabi ng nasabing talata ay hula.
So mayroon yung specific na panahon kung kailan mangyayari yon. Pero kung sa mga pangyayari, especially sa mga naganap sa panahon nila, always according to their time ang pag-uunawa natin. Huwag nating taran ng mga protestante na pag may nabasa sila, palaging sa kanila. Palaging sa kanila. Okay? Ang turo ng mga theologians sa simbahan, always according to their time. Oh yes bro, dagdag din natin brother, kapag nagbabasa rin tayo ng Biblia, titignan mo din yung konteksto nun. Dapat isipin din natin, kailan, yun nga sabi niya, according to the time, kailan, sa pinakasimpleng paraan, dapat alam natin, kailan ba sinabi yon, no? Kailan ba sinabi yon at kanino sinabi yon? At ang pangatlo rito, bakit niya sinabi yon? So, ganun mag-contextualize ng Biblia kapatid, and para hindi tayo maligaw, at kapag pag tinanong ka ngayon kung yan ba ikasali tayo diyan, during that time hindi pa. Kung Biblia pag-uusapan, okay? So sabihin mo sa kanila, at least mabigyan ka ng idea, tignan po natin sino ba kausap nito, kamo, no? So kasi kailangan alamin po natin kailan ba 'to sinabi, kanino, saan ba sinabi to, at bakit. So 4 'yun. So saan, kailan, kanino, at bakit niya sinabi ito. So diyan na misinterpret ang mga protestante, dahil pag nagbasa sila, akala agad-agad automatic sa kanila. No, wala pong ganun. So yung professor mo, pakisabi sa kanya, pag nagtanong, sino ba? Ngayon, yan ang masasagot mo. During that time po, hindi po tayo ang kausap niyan. Pero yung banal na espiritu niyan at yung pinangaral nila, sinabing sa dulo ng daigdig, nakarating na yan po later pa, ngayong panahon na to. Pero kung pag-uusapan po yung sa Biblia kamo, yun nga, sabihin mo, hindi po Pilipino kausap yan, dahil kausap niya yan mga apostol at mga bagong mga alagad niya doon na mag-uumpisa pa lang po na magpapalaganap ng kanyang mabuting balita. So yun ang pwede mong ibigay sa professor mo kapag tinanong ka para sa assignment mo, Bro Tonton. Last na lang po na katanungan. So was all about Exodus chapter 33 verse 13. Lagi ko yan nakikita sa billboard sa Iglesia ni Cristo. So ano po bang ibig sabihin niyo? Exodus 33:13. 33:13. Okay, sabi ganito. Wait lang. Ito sabi dito. Kung ito'y totoo, ipinapakausap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga balak gawin para malaman ko upang patuloy kayong malulugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay inyo. Okay, mas maganda ating simulan sa Sinabi ni Yahweh kay Moises, umalis na kayo rito at magtuloy sa lupaing aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob na ibibigay ko sa kanilang lahi. Ang pupuntahan ninyo isang mayaman at masaganang lupain. Pauunahin ko sa inyo ang isang anghel upang palayasin ang mga Kananeo, Amoreo, Heteo, Perezeo, Hivita at Jebuseo. Hindi ako ang sasama sa inyo at baka malipol ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo. Ang kausap ito ni Moises, yung mga Israelita na tatawid na. Kasi hindi siya pwedeng sumama sa kanila na tumawid doon sa ipinangakong lupa. Nang malaman ito ng mga Israelita, labis silang nalungkot at isa may walang nagsuot ng alahas. Sapagkat sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na matitigas ang ulo nila. Baka kung ako ang sasama sa kanilang paglalakbay, malilipol ko lang sila. Ipaalis mo ang kanilang mga alahas at pagkatapos ay magpapasya ako kung ano ang gagawin ko sa kanila. Kaya't mula sa bundok ng Sinai, hindi na sila nagsuot ng alahas. Nakaugalian na ni Moises na itayo ang tabernakulo sa isang lugar na malayo-layo sa kampo. Tinawag yung toldang tipanan ng Diyos at ng mga tao. Doon pumupunta ang sinong mang nais sumangguni kay Yahweh. Tuwing papasok doon si Moises, ang mga Israelita ay tumatayo sa pintuan ng kanilang tolda at tinitingnan siya hanggang sa siya makapasok. Kapag nasa loob na si Moises, bumababa naman sa may pinto ng toldang tipanan ng haliging ulap at mula ro ay magkikipag-usap sa kanya si Yahweh.
Kapag nakita ng mga Israelita na nasa pintuan ng tolda ang haliging ulap, mupunta naman sila sa pintuan ng kanilang tolda at doon yumuyuko at sumasamba. Ang pag-usap ni Yahweh kay Moises ay harap-harapan, tulad ng pag-usap sa kaibigan. Pagkatapos, si Moises ay bumabalik na sa kampo ngunit naiiwan sa tolda si Josue ang lingkod niya. Sinabi ni Moises kay Yahweh, iniutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito, papunta sa lupaing ipinangako ninyo. Ngunit hindi ninyo sinabi kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyong nalulugod po kayo sa akin at kilalang kilala ninyo ako. Kung ito'y totoo, ipinapakiusap kong sabihin nyo sa akin ang inyong mga balak. Eto. Ang nagsasalita, si Moises. Ang kanyang sinasanggunian ang Panginoon. Ipinapakiusap niya sa Panginoon na sabihin sa kanya kung ano man ang mga balak nitong gawin para malaman ni Moises upang patuloy siya na malugod sa kanya ang Panginoon. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay sa inyo. So, sabihin, sinasabi ni Moises na huwag mo kalimutan, Lord, na ang Israel ay iyo. Yun ang ibig sabihin yan, bro. Okay, salamat. Salamat po, bro Jando. Salamat po, bro Jando. Wala kinalaman dyan ang ngayon si Manalo, ha? Opo, bro, na ano ko lang, tinanong ko lang yan dahil ayaw ko kasi na alam mo yun na doon ako malulong dahil alam ko sa sarili ko na dapat ko munang tanungin to bago ko alam mo yun. Maano yung ano? Makalipat sa ibang sekta kasi yun kasi ang ibang tao na parang totoong relihiyon yung ganon. Ay, mali. Ang ano dyan, ang sa Diyos dyan, yung Israelita. Hindi yung tatag ni Felix Manalo. Okay na ba yun, bro? Okay lang po. Maraming salamat at makatulong din po ako sa aking pag-aaral. Okay, thank you sa iyo, Brother Tonton Balogo. Okay, so dito naman tayo ngayon dahil walang nag-raisan. Punta naman ako sa mga pending questions. Sabi ni Nicole James Sangüenza, new member, ask lang bro, ano dagway sa Satanic Rosary? Kaya na ako napalit na rosary tapos na-bless sa online. Anong gagawin ko kapag Satanic Rosary ang napabless ko? Okay, anong itsura ng Satanic Rosary? Ang itsura ng Satanic Rosary ay eto. Yan. Yan ang itsura ng Satanic Rosary. Ibig sabihin, meron siyang, meron siyang araw sa bawat sulok. Sa left, sa right, sa head, at saka sa foot. Meron siyang araw. And then sa likuran niya, merong ahas na nakapulupot sa isang stick. Sa isang stick, may ahas na nakapulupot. Minsan, itong araw na ito, ang nakalagay dyan, mukha ng demonyo. Ayan, mukha ng demonyo talaga nakalagay. Yan ang Satanic Rosary. Kung titingnan ninyo, meron siyang nakapulupot na ahas sa ibabaw nyo. Yan. Ngayon, kung meron kang Satanic Rosary, anong gagawin mo? Ating ibigay yan kay Brother Romer. Brother Romer? Magandang gabi po. Yung Satanic Rosary ninyo po, kung meron kayo niyan tapos na-bless ninyo sa pare, hindi yan po tatalab yung blessing kasi yung purpose niya po ay para doon sa kademonyuhan at saka ma-curse kayo. Meron akong kilala doon sa Talibon, mga madre, yung sasakyan nila, nilagyan nila ng anong tawag niyan, Satanic Rosary. Na disgrasya po sila, yung superior nila nabanggaan ng motor tapos hindi na makalakad. Naka-wheelchair. So nakita ko, sabi ko, Satanic Rosary po ito. Yung kalimitan po ng Satanic Rosary, may curse niyan po na dala-dala doon sa mismo na rosary. So ang gagawin ninyo po sa Satanic Rosary, surrender ninyo sa malapit na simbahan ninyo po. Tapos sila na po, ang mga pare, ang magbe-break niyan, tapos susunugin po nila yan.
Kasi hindi na po yan pwede na gamitin kasi yung purpose po talaga, yung ritual, may ritual kasi yan eh. Bago yan ibigay sa mga tao, nire-ritualan yan ng mga gumagawa. Ang mismong gumawa niya nagre-ritual, yung Satanic Rosaries. Kaya po, surrender ninyo po doon sa malapit na simbahan or sa mga exorcist na kilala nyo po. Or dito sa office, kung nandito po kayo sa Bohol, na malapit, yun lang po. Back to you, Bro Jando. Okay, so thank you sa iyo, Brother Romer, no? So, ating pang tingnan dito ngayon kung meron ba naka-raise hand sa Zoom. Okay. Wala pa naka-raise hand sa Zoom. Meron pa lang. Si Dek. Okay, good evening sa iyo, Brother Dek. Brother Dek, good evening. Narinig po ako. Okay, narinig ka, bro. Ano po ba dito? May tatanong lang po ako about to sa 2 Chronicles po. 36:9. Ikalawang kronika. 36:9, King James Version. Okay, King James Version, ikalawang kronika, 36:9. Okay, ang sabi dito, yan, Jehoiachin ba to? Was 8 years old when he began to reign. And he reigned 3 months and 10 days in Jerusalem, and he did that which was evil in the sight of the Lord. Tsaka po sa New NIV po. Ha? Magkaiba po kasi. Tsaka 2 Chronicles 36:9 NIV naman po. NIV naman. Magkaiba po kasi ang edad ni Joachim eh. Yung isa King James 8 years. Dito naman sa NIV 18 years daw. Joachim was 18 years old when he became king. Kung ako tatanungin dito, mas tama tong 18. Bakit? Ano na to eh? Ito ay isang paraphrase Bible na. Ibig sabihin, pinapaliwanag niya ng tama. Pag paraphrase Bible na, pinapaliwanag ng tama yan. Kasi meron kasi mga words kasi sa King James Version na sa sobrang lalim di maunawaan. Kaya nga meron mga paraphrase Bible para gamitin, para mas maipaliwanag ng tama yung mga talata. Yes, Brother John Ray? Yes, pero ayon sa history talaga si King Jehoiakim. 8 years old talaga yan. 8 years old siya nag-reign sa kanyang pagkahari. 8 years old pa lang siya, pinili na siya. Kasi namatay yung papa niyan. Ang papa niya na hari, namatay, so siya ang nag-take over ng kingship. 8 years old siya. Yun, bro. Bakit po sa nakalagay 18 po? Ha? Ano na, bro? Bakit po sa King James po nakalagay po 18 Yan, po? tingnan muna natin ang papaliwanag ng mga scholar dyan kasi siyempre silang nagawa niyan. Pero kung titingnan mo ang historical background talaga, si Jehoiakim, 8 years old pa lang yan, naging hari na yan. Yan talaga ang panahon na naghari siya kasi namatay ng maaga ang kanyang papa, bata pa siya. John Ray. Yes, bro, Wendell. Yes, bro, Wendell. Tama yung sinabi ni Bro John Ray, 8 years old dahil namatay siya, so batang-bata pa. Yung 18 years old, yon ang pag-upo na talaga niya. Yun, so 18 years old siya naging hari. 8 years old, siya napili na dahil namatay yung papa Tatay niya, oo. Dahil bata pa siya, ganap siyang umupo sa taong 18 years old. Okay, so yan. So wala siyang contradiction kasi nang itanong ko naman kay ChatGPT, ito naman sinasabi. Jehoiakim was 18 years old when he became king of Judah according to 2 Kings 24:8. He reigned for only 3 months before being deposed by the Babylonian king Nebuchadnezzar and taken into exile. However, this is a discrepancy in the biblical text. 2 Chronicles 36:9 states that Joachim was 8 years old when he began to reign. Most scholars believe the account in 2 Kings stating he was 18 is more accurate as it aligns with the context of him being able to make decisions as a ruler. The difference may be due to a scribal error in copying the text.
Sabihin, yung 8 years old, yun siya yung namatay yung tatay niya, and then talagang nag-reign siya, nag-rule na talaga siya as a king, 18 years old siya. Yun ang paliwanag doon, Brother Dek. Okay po, salamat po, Bro Jando. Salamat. Bakit? Tinuruan ka na naman ng Muslim yan? Ano daw yung same verse daw ano daw? Sa 36:9, bakit 8 years old sa King James Version, bago sa NIV 18 years old daw. Same verse lang daw yun. 36:9. Magkaiba, ano daw po ang tama. Kaya ganito yan, bro. Kapag magikinig ka talaga sa Muslim, bro, walang ibang gagawin yan kundi ang i-discourage ka sa Bible. Yan. Kaya etong gawin mo. Kapag meron silang inano, bro, para bang pinagkontra, ang gawin mo i-search mo sa Google o sa ChatGPT ang tamang reason behind para malaman mo. Ayan, nalaman pala 18 years old talaga siya nag-rule as a king. Pero nagsimula ang kanyang paghari, 8 years old, namatay tatay niya. Tama pala ang paliwanag ni Brother John Ray at ni Brother Wendell. Ibig sabihin, tama nga 18 years old siya talaga naging hari. Okay na ba yun, bro? Ako po, salamat po. Yan. Ako minsan kinukontak ko talaga si ChatGPT dahil si ChatGPT madali talaga siyang mag-reply. Okay, thank you sa iyo, Brother Dek. And then, move naman ako ngayon dito sa isa pang nagtanong dito. Ariel Palada, good evening po sa lahat. Tanong ko lang po kung sino ang nagde-decide kung sinong saint ang gagamitin sa isang parish church. Salamat po. Brother Angel, sa iyo ito. Wala magdi-decide kundi ang Vatican, no? Pero recommended lang sila, no? Ang magre-recommended yan actually yung mga malalapit yan. Unang-una pag kakalam natin, no, yung mga parishioner din. Tapos sasabihin muna yan sa mga kaparian, tapos yan sa mga bishop. Pero yung magdi-decide to be saint talaga po, no? Siyempre yung Vatican po yan ang magdi-decide, kapatid. Umpisan muna, re-recommend lang to be a saint. Recommendation lang po ito, no? Sasabihin nila, ito namuhay siya ng ganito, i-recommend natin, sasabihin sa makaparian yan, at tapos sasabihin sa obispo, at mag-gather pa sila ng mga information. Ano bang ginawa nito? Bakit siya dapat maging santo? And then yun, i-recommend pa yun sa Vatican. Ganun lang po kaano yun. Pero yung magdidesisyon talaga to be the saint, ang Vatican po yan, kapatid. Ang Santo Papa ang de-declare na para talagang gawing saint. Bro Jando? Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. Meron pa rito katanungan from Chin Chan Shu. Bro, ano to? Parang makeup Bro JD, totoo ba yung lugar na abangan? Sa Bisaya term ka na lugar na every year na amamatay or puhaon ana lugara like lakes or roads or places inana what ang ay buhaton if naata ana nga mga places. So Brother Romer, totoo ba daw na mayroong lugar na tinatawag nating abangan o tauan ba? Amor daw ka ng abatan, parang abtan lugar. Tauan. Meron po, bro. Kalamitan po niyan yung mga lugar na kagaya doon sa Bukidnon, kasi yearly po sila na yung mga nitibo, nagano po sila, nagpapadugo sa mismo na tulay, sa mga daan every year. Kasi nandoon naman talaga yan sa anong tawag niyan, aprobado po yan sa government na yung mga dato, inaano sila, kinukuha po sila ng munisipyo at yung mga gym, yung mga municipalities, mga tulay, pinapaduguan po nila yan ng every year. So, ang nangyayari po niyan, bro, nagiging infested yung lugar. Tapos maraming nadidisgrasya. Kung saan yung maraming disgrasya, doon nangyayari yung yung mga kababalaghan, yung mga demonyo, yung mga territorial demons. May ako, yung kakilala na sakristan, open yung third eye nila, dalawa sila nakamotor. Iba-iba yung motor nila, silang dalawa. Nung dumaan sila sa isang tulay, lahat ng gilid, nakita nila na yung mga nakatayo talaga na mga tao na nakaputi. Silang dalawa, sabi niya, bro, bilangin mo yung kabila sa kanan, ako sa kaliwa.
binilang nila talaga. Alam nila, nakita nila talaga na meron talaga mga nakatayo doon, mostly mga demonyo yan eh, hindi yan mga yung mga yumao. At saka noon, nung dumaan din yung sakrista na yon, na yung nalamat, anong tawag niyan sa Tagalog, yung highway yung ni highway yung inano niya, yung dinaanan niya, pero yung paningin niya nasa forest. So, gulat na gulat siya sa nangyari. Anong ginawa niya? Meron siyang medal na miraculous medal, kinagat niya. Nagdasal siya ng nagdasal hanggang sa yung paningin niya bumalik sa dati na nandun sa highway pero malapit na siya sa kanal. So delikado pala yung mga lugar na yon kasi pinamumugaran yun ng mga demonyo, yung mga infested na area. Totoo yun bro, na yearly may namamatay, mga ganyan. Kaya hindi nga yearly eh, halos na araw-araw na nga yung mga yung disgrasya. Doon din sa Cagayan de Oro, nagsabi yung prior sa akin nga bro, hindi ka ba sasama nila ni Padre, Balsamo, mga ganyan. Kasi i-bless nila yung tulay kasi yung tulay daw infested, maraming nadidisgrasya at saka tumatalo ng mga estudyante doon nagbibigti. So sabi ko hindi ko alam yan bro kasi papunta na ako dito sa office dito sa Bohol. Ewan ko lang kung natuloy ba din yon. Yun lang din ang ginagawa nila. Yung mga kaparian natin, sila ang nagbi-break, yung mga tulay, tsaka binibless. Pero doon sa bukid noon, mahirap kasi once na bless or brinake through deliverance exorcism, taon-taon rin po nila na pinapaduguan, wala din, hindi din natin hindi din natin mabibray kasi nire-renew nila palagi yung mga yung pagpadugo. Kaya sa mga schools doon, sa mga schools, ang dami na talagang napuposes. Hindi na kaya ng mga, iwan ko lang, ang iba nga pumupunta na nga dito kasi iwan ko kung meron naman exorcist doon, pero hindi na din sila lumalapit, pumupunta sila ng albularyo, kaya na parang lumalala yung sitwasyon. Yun lang po bro, yun lang po. Baka si Brad Wendell merong idagdag. Okay, Brother Wendell? Okay. Yes, tama naman yung sinabi sa ating kapatid, Brother Romer, no? Kung maalala ninyo, yung area na bago lang na ngayon ba yung taon, yung isang bus na nasunog, daming patay, nabangga. Yung isang bus na nahulog, maraming patay, no? Kasama, nasa diocese yun ng Antique. Si Bishop Marvin Masida mismo nagsagawa ng ritual para sa exorcism sa naturang area. So, ibig sabihin, infested ang area. At bago lang, yung area ni Dr. Ditching na swimming pool, may nadisgrasya kahapon ba yun? Sa daan, nabangga doon sa isang sasakyan, nabangga sa gate nila ni Dr. Ditching na sa swimming pool. Nandun pa ang sasakyan hanggang ngayon. At kahit walang tao, bigla lang umilaw ang sasakyan. No? Nawang iniwan dyan. At noong mga 3 buwan na siguro mula ngayon, may sa daan din dyan, sa patungong airport kasi yan, may nakamotor na babae na taga LTO pa, nabangga ang kanyang motor sa isang Montero ba yon, na ang nagmamaniho ay lasing. So doon nakahinto din malapit sa gate ng swimming pool ni Dr. Ditching. At sunog na sunog ang naturang sasakyan. Kaya kanina, tinawagan ko siya, pinaalala ko, na naalala mo ba na yung katabi
sa naturang area ay may nabangga din na sasakyan at patay yung lahat na sakay, pati na yung aso. Matagal na yon. So, ibig sabihin, infested. Kaya, kailangan talaga na ma-break ang infestation sa naturang area. At naalala ko din yung tinawagan ako ni Father Aster kung ano ang posibleng gawin kaugnay sa infestation sa highway na palaging nadidiskrasya. Kaya nagkonsulta kami kay Father Winston Kabading kung ano ang mga ritual na pwedeng gawin. So may advice si Father Kabading, yun, ginawa at salamat sa Diyos na pagkatapos sa naturang ritual, wala nang pangyayari. So infested ang tawag niyan sa mga area kung saan dagat ba may nalulunod, o sa ilog ba may nalulunod, o kaya may mga disgrasyang nangyari sa highway, infested yun. Kailangan talaga diyan napapasok ang mga appointed exorcists para mag-break sa infestation sa naturang area. Yun po. Okay, meron pa ditong tanong naman ditong, ano daw ang gagawin daw kung sakaling mapunta ka sa ganyang uri ng lugar? Ano daw kailangan gawin? Una, dapat talaga, dahil alam naman natin na we are in the field of spiritual warfare, protected tayo sa grasya ng Diyos. Wala tayong mortal ng kasalanan. Dahil alam naman natin, unang Juan Kapitulo 3:8, yung mga makasalanan ay nasa kamay ng demonyo. No? So, para protected tayo, wala tayong mortal na kasalanan. Yan talaga ng simbahan na mangungumpisal tayo. So, huwag kalimutan, pray your guardian angel. Meron tayong guardian angel, Saint Michael the Archangel. At yung prayer na, O August Queen and Our Lady of Angels, who receive from God the power and mission of crushing the head of Satan. Gawin ninyo yan na prayer pag sakaling maglakad kayo o magmaneho kayo ng sasakyan. Meron ding bagong ritual na Tagalog na inilabas ng ina-announce sa conference namin sa UST, sa Philippine Association of Catholic Exorcists with lay collaborators. Ang author niyan ay ang exorcist sa Lipa. At napakaganda ang prayer for protection habang magmamaneho ng sasakyan. Okay, so meron pa dito naman, dami talagang na nagsilabasa ng mga katanungan. Mary Rose Montajes, sabi niya dito, Bro JD, ang Biringan City sa Samar, totoo po ba yon? O, sino sasagot nun? Brother Romer o Brother Wendell? Bro Wendell na lang, bro. Bro Wendell. Yung Biringan. Brother Wendell, ano masabi mo doon sa Biringan na sinasabi ni Elizabeth Oropesa na kanya napuntahan daw? Infested ang area. So, alam naman natin na mayroong mga tinatawag na elementals. Yung elementals ay territorial in nature. Meron nga akong na-interview na open and psychic ability na bata at na-process sa office namin. Sabi niya, yung baliti daw umano na madadaanan nila, kitang-kita umano niya ang daming naninirahan na mga matataas umano ang tenga, at sabi pa niya parang insik yung mata. So, ibig sabihin, open ang kanyang psychic ability, at sa open ng psychic ability, marami talaga silang makikita na itong katotohanan ito, marami na din ang hindi naniniwala. Kaya mag-ingat talaga mga kapatid, dahil maniniwala man tayo o hindi, real ito. Alam natin, tandaan natin na nanonood kayo ng Superman, nanonood kayo ng Batman, nanonood kayo ng Wonder Woman.
Yung Superman, Batman, and Wonder Woman, nag-exist yan sa isipan, pero hindi yan nag-exist sa reality. Ngunit ang demonyo nag-exist sa isipan, nag-exist in reality. Kaya mag-ingat. Yan po. Okay, thank you sa iyo, Brother Wendell. Meron pa rito from Marivic, no? Sabi niya, magandang gabi, punto por punto. Meron lang po akong gustong itanong. According to my observation here, most of the people using salt for shower to eliminate stress and calm their body and mind. Pwede din po bang gamitin ng exorcised salt to add a pinch of salt sa tubig na papaligo? Ang sa akin lang po, if most of the people believe those salt can release stress, I think po yung holy and exorcised salt not only to release the stress, but I think it can help also to protect from negativity or evil spirit that may attack to us. I'm not sure po sa opinion ko, that's why po wanna to clarify with you. All po na nasa punto por punto, salamat po. Okay, Brother Wendell, sa iyo ito. Okay, yes, pwede magamit yung exorcised salt na ilagay din sa tubig, no? Lalo na pag maligo. Yun napansin ko nung bago pa sa ministry na pag may deliverance, parang binugbog talaga ang katawan ng mga minister, ang sakit-sakit ng mga bahagi sa katawan. So, yun, yung tubig, dilagyan ng exorcised salt at mawala naman yung mga... Pero, tandaan natin palagi na ang mga sacramentals ay epektibong-epektibo sa buhay ng bawat Kristiyano. Basta meron tayo nitong tatlo: proper faith, proper disposition of morality, and a state of grace. Yan. Okay, thank you sa iyo, Brother Wendell. And then, meron pa rito from Joan Martilolo. Good PM po, PBP. Ako manghod nag-asa akin kanina, bakit daw ang cross natin may imahe pa daw ni Jesus? Okay, ate, pasagot yan kay Brother Junre. Brother Junre. Yes. Ano yung tanong, bro? Tanong, bakit daw ang ating cross meron pang imahe ni Jesus? Bakit ang ating cross ay mayroong imahe ni Jesus? Okay, philosophical answer. Kung hindi mo lalagyan ng cross ng tao yan, sister, baka kasi cross ni Dimas ang magamit natin. Hindi kaya yung cross ng magnanakaw na isa. Well, meron din naman tayong cross, sister, na wala Jesus. No? Binivenerate din natin yan bilang Santa Cruz. May kapistahan nga tayo niyan, Santa Cruz. Wala yung taong Kristo. Pero dalawa kasi ang uri ng cross, tinatawag na crucifix at yung ordinaryo lang na cross, yung cross lang. No? Both yan ginagamit ng simbahan. No? Yung crucifix, yun ang talagang patunay na yung ginagamit nating cross ay cross ni Kristo. No? Then yung isa naman, yun yung cross na nakita ni Queen Elena nung hinanap nila ang krus ng Panginoong Jesucristo. So nang nakita nila na naghimala pa yon, no? So kaya binivenerate din ng simbahan yon. Pero kung ang tanong mo bakit may Kristo pa, patunay yan na ang ating Panginoong Jesucristo ay talagang ipinako sa krus at i-venerate natin yung kamatayan na yun, sister. Tandaan natin, ang sinabi ni San Pablo, ang krus ay kapangyarihan ng Diyos. 1 Corinto 1:18 nga, Brother Janda, pakibasa mo na, bro. Unang Corinto? 1:18. Okay, Unang Corinto 1:18. Sabi ganito, Tagalog. Yan. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa cross ay kahangalan para sa mga taong napapahamak.
ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naililigtas. Yan. So napakalinaw, no? Ang mensahe daw sa pagkamatay ni Jesus sa krus. So mayroon talagang namatay sa krus. Eh kung walang namatay sa krus ang krus natin, baka yung krus na magnanakaw ang magamit natin. So sigurado tayo na yun talaga ang krus ni Kristo kasi namatay, nakita natin may taong namatay sa krus. Right? At ito daw ay kahangalan sa iba, pero sa ating mga nailigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Yan lang, Brother John doon. Okay, thank you sa iyo, Brother John Ray. And then, wait lang muna ha. Meron ako na ano kanina. Brother Wendell, ito ba daw yung libro na sinasabi mo, Brother Wendell? Ito ba? Yes. Yon ang bagong sandali mo na, hindi pa naon pala. I-adya mo Okay. kami? Yes, yon ang bagong aklat ni Reverend Padre Joseph Mendoza. Napakaganda yon, no? Bago yung labas, Tagalog, at daming mga prayer na wala naman sa iba. Lalo na, yun ay ginagamit ko sa prayer, lalo na magmamaniho ng sasakyan patungo ng napakalayo yung travel namin. Osamis going to Claver, Surigao, no? So, yun, ginagamit namin yan. At si Father Darwin din, nang patungo na kami sa Claver, galing sa Kitcharaw, si Father Darwin mismo ang nanguna sa prayer para sa protection gamit ang aklat na ito. Napakaganda yan. No? Nasa St. Paul siguro ito. Oh, yan. So, sa mga nice mag-sponsor, alam nyo na. Sa mga nice mag-sponsor dyan, alam nyo na. Thank you. Okay. Then, ito naman tayo ngayon si Ate Caroline Tomol. Nag-raisan siya. Baka meron siyang gustong i-share sa atin. Ate Caroline, anong gusto mong i-share, Ate Caroline? Good evening. Good evening sa lahat. Hindi, ano siya, tanong lang ako. Magtatanong ka ba? Kala Ayaw, ko. magtanong ako. Ito talaga. Kala ko, magsishare ka. Spiritual warfare, Brother John. Okay, go. Either kay Bro Wendell or kay Brother Romel. Di may kapatid kasi ako na, kasi 8 kami, ano siya, second to the last, yung bang 7 namin na, meron siyang orasyon na 2 to 3 years na itong dinadasal niya. At ang resulta namin, kasi according sa aking sister-in-law din na yung mga decision making sa bahay, napakatigas niya. Kumbaga sa Bisaya is gahi kaayo. So, siyempre, dito na tayo sa ministry, palagi ko silang nire-remind, pino-forward ko yung mga video clips ni Father Darwin, Brother Wendell. Hindi ako nagkulang bilang kapatid. Pero ang tigas talaga. Tapos yung, alam niyo ba yung word na supingko? Napakasupingko. At doon namin na na talagang para siguro tong tong batang to, yung parang walking possess siguro to. Kasi hindi nagkikinig sa asawa niya. Tapos ko yung mga ina-advise namin, ang talaga, tigas. Ang tigas niya. Tapos may patawa-tawa pa siya eh. Yung bang madala pang bully pag may ina-advisean siya. Yun nga sabi niya, kasi nagmumotor siya, sabi niya kung grabe daw ang prayer na ito dahil kahit daw kalayo or kalayo yung pinupuntahan niya, hindi daw siya nadidisgrasya. Yung talaga niya, yung paniniwala niya sa prayer na yan. Sinasabihan ko siya, hindi yan prayer na galing sa simbahan. Ayaw naman yung maniwala. Ano po ba pwede naming magawa nito aside from prayer, Brother Wendell or Brother Romel? Na siya, makaintindi sana siya. Brother Romer? Ay bro, meron kami dito na yung si guard natin ba, si Kuya Gab, hindi siya naniniwala sa ministry ni Padre Darwin. Sabi niya sa asawa niya, bakit ka Darwin pa dyan? Mas mas kumbinsido ako sa sa mga orasyon ko kasi
marami nang natutulungan at saka marami nang gumaling. 2 years pa ata siya noon or 1 year yung ano niya, yung pagiging albularyo. So ang ginawa ng misis niya, sige, kung hindi ka maniwala, nasa sayo, nung sumakit ata yung ngipin or tiyan ba yun, nung sabi ng asawa niya, subukan mo na lang tong exorcism oil kasi galing ako ng office, subukan mo na gamitin. So sabi niya, sige, subukan ko, wala namang mawala. Sabi ng asawa niya na albularyo, nung pinunas niya sa katawan tsaka ininom after 3 days, doon na ano siya, nang lantang-lanta, nagwa-wild na siya, kuha na siya ng itak, nag-react na pala siya doon sa exorcism oil. So ang ginawa nila, dinala nila dito sa office. Ako ang nakaano noon, ako ang case officer noon. So nung nag-deliverance ko, nahimatay talaga siya, pero nag-ano siya, yung ang ginawa niya, nagbalik loob siya dito sa aral ng simbahan. Kasi sabi niya, grabe pala ang epekto ng ating sacramentals. Kasi kahit na hindi ako naniniwala, pero nung nasubukan ng asawa ko, tumalab. So ang gagawin po natin yung sa mga ganyan, may doon din sa Bukidnon, ang ginawa ko, yun sa kapitbahay namin, yung mga pagkain, yung sa birthday niya, nilagyan namin ng asin. So may albularyo na pumunta doon kasi nakikain, biglang umuwi. Sabi niya, uwi na ako, hindi siya nakatapos ng pagkain, umuwi siya kaagad, hindi namin alam kung anong nangyari. So ganyan po ate, kapag meron po na mga ganyan na senaryo na matigas talaga ang ulo, yung mga tubig, yung sa dispenser, at saka yung sa mga pagkain, lagyan nyo ng exorcism oil or asin, exorcism salt. Kasi ang laki po ng may tutulong yan sa mga tao na matitigas yung ulo. Kasi yung mga unclean spirits na naka-attach nila, kusa iyang aalis. Okay. Sila, mahimasmasan sila niyan. Tsaka delikado yung sabi niya na kapag nagdadrive siya ng motor, tapos kapag yung prayer ang ginagamit niya, hindi siya nadidisgrasya kasi hindi pa niya naabot yung yung meron kasi yung kontrata. Once na umabot ka sa kontrata, delikado ka na po kasi nagkakautang ka na Ang demonyo, once na natapos mo na yung kontrata sa paggamit mo ng orasyon, doon ka magkakasakit. Yung physical mo, ang kabayaran, yung katawan mo, depende kung anong klase, anong ranking ng mga demonyo ang nasa sa kanya. So, ang mas maigi po natin gawin kung nalagyan na ng asin tapos parang nahimasmasa na siya, tsaka natin po para ipakita po natin yung mga catechism, yung mga videos na sa punto por punto or sa yung kay Padre Darwin sa mga catechism at saka kay Brother Wendell para maunawaan niya kung ano ang turo talaga ng simbahan tungkol dito sa mga occult practices na pinapractice nila. Kasi once na may masmasan sila, mauunawaan talaga nila kung ano ang turo ng simbahan. Kasi marami na ngayon, kahit na mga madre at saka mga kaparian natin, merong mga habak, merong mga orasyon. Meron dito 10 na mga madre na possess, dinala dito. Hindi yon anong garantiya na sa dasal natin marami tapos meron ka mga ganyan, mapuposes ka talaga. Pero hindi naman tayo makakaprove na walking possess yung tao na yan unless kung hindi po siya gagamit ng sacramentals, kung hindi siya magre-react. Pero i-renounce niya kung may masmasan siya, isulat niya yung mga orasyon niya tapos i-surrender tapos kalimutan na niya, i-renounce siya, magkumpisal siya kasi yun ang total renouncement niya, ang kumpisal. Tsaka wag na siyang bumalik sa niya, yung sa kagawian niya nag-oorasyon. Yung lang po. Baka may maidagdag si Bodwin din. Yung kapatid ko bro, nagsisimba yan, nagro-rosary din sila araw-araw. Yan, sinabi ko na. Bro, sis, merong hindi nagre-react sa mga ganyan Meron nga yung sakristan dito na nagmimisa. Yun nga, nagtatanggap ng communion, hindi nagre-react pero during deliverance session nag-react, grabe, sobrang wild. Totally healed naman siya ngayon. Hindi talaga masasabi natin na
dahil nagsisimba, nagdadasal, nagtatago kasi yung demonyo sa free will natin eh. Yung nagtatago yan sila. Kaya hindi sila nagre-react. Unless kung isurrender nila, doon sila magre-react once na mag-surrender. Pero yung gagawin nyo, painumin nyo siya ng yung mga asin, ilagay sa dispenser, yung tubig, para may himasmasan yung mga pagkain, lagyan ng asin. Yun lang nakakatulong po yan. Para maunawaan niya kung ano talaga ang kapangyarihan ng turo ng simbahan. Yun lang po. Wow, napakaganda yung explanation. Salamat talaga, Brother Romel. Sige po, maraming salamat. Thank you so much. Salamat ng marami. God bless. Okay, thank you sa iyo, Ate Caroline Tomol. Ayan, so, una naman tayo ngayon sa next naman, si Ate Naro. Ate Naro, good evening. Hello? Yung parang kasi kung nasa kanya yun, binasa yung biscuit, yun nakikita ko. Mali yung mata. Oh, hello bro. Ikaw pala, bro. Mahing gabi sa tanan. Ang tanan ko, unsa explanation sa atong simbahan inig mag-sign of the cross ang atoang sa ngalan samahan sa agtang man unya sa anak, sa tiyan, sa Espiritu Santo, sa left and right na shoulder. Kato lang bro. Okay. Quiet lang muna kayo dyan bro ha kasi naririnig dito ha. Brother Angel, bakit daw ang pagtayo na sign of the cross sa noo, sa tiyan, sa balikat? Bakit daw doon? Ano ibig sabihin nun? Ano lang punta sa tiyan. Wait lang. Bro, pag si ate kasi naririnig si ate. Okay. Brother Angel, bakit daw pag sign of the cross is sa noo, sa tiyan, tsaka sa bawat balikat? And then, bakit doon? Ano ibig sabihin nun? May kahulugan ba daw yun? Brother Angel? Actually, okay. Kumain kasi ako. May biblical na ano tayo diyan, ibabalik ko sa iyo baka sige. Bro Wendell, dati inano mo na to sa mga biblical verses. Bakit dito sa dibdib at sa ano yung ama? At habang kinukuha ko yung mga Bible verse dito, maraming mga Bible verse dito yan kung bakit sa ano. Bro Wendell, baka may ano mo muna diyan. Kakakain ko lang. Makain ka? Ako na lang ang sagot niyan. Bro, ikaw oh. Yes. Brother Angel, kumakain ka rin? Dalawan tayo. Tapos lang. Ano kasi yan bro, simbolo yan sa pagmamahal natin sa Diyos. No? Brother Jando, pakibasa nga muna ang kumakain na po. Mateo 22, Brother Jando. 22 38. Mateo 22:38? No. Okay, kala ko makawala ko ron. Okay, 38. Sabi, ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan. Iatras mo bro. Atras sa 27. 37? 27. Oh, anong version binasa mo? 38? 39. O dito sa 39. Iatras mo sa 38. Yun na nga, 38 binasa ko kanina. 37. Hanggang 40 yata basahin mo hanggang ano. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ayan. Ibigin ang Diyos sa buong puso kaluluwa, puso at pag-iisip. Kaya nga, inilalapat natin ang ating ulo sa pangalan ng Ama sa noo, simbolo ng ating pagmamahal, sa ating Diyos Ama sa isip, at sa puso, sa ating anak, ang Diyos Anak, Panginoong Jesucristo, at sa balikat, ang banal na Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ang tatak ng pagkahirang sa atin. 14:1 Brother Jando ng Revelation. Ano yan? Mamaya ka muna kumain. Revelation 14:1. Ang sabi ganito. Wait lang. Mali. Ito.
Pakamitiin ninyo ang pag-ibig. Hangarin ninyo ang mga kaloob na espiritual, lalong-lalo na ang makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Revelation yan? Ay, Revelation pala yan. Unang Korinto na tayo po. Revelation! Ano ba naman to? Okay. Tumingin ako at nakita ko ang kordero nakatayo sa bundok ng Sion, kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. Ayun. Sa lahat ng mga tao, nakatatak sa noo ang pangalan ng kordero at ng ama. So, andun yung tatak ng ama. No? Awit 6:8, Brother Jando. Awit 6:8 naman. Okay, awit 6:8. Ito naman sabi. Kung kayong masasama, ako'y inyong layuan pagkat dininig ni Yahweh ang aking karaingan. Baka 8:6 bro. Oh, 8:6 pala, 8:6. 8:6. Okay. Sabi sa 8:6, ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. Sa ano, TLAB, bro? Jando? Ang Biblia version, bro. Ang Biblia version. Ang Biblia version, iyong pinapagtataglay siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay. Iyong inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Iba yan. TLAB, bro. Iba sa'yo mga Brother Angel, yung sa'yo, Brother Angel. Ang sabi rito, awit ng mga awit, ilagay mo ako. Ay, awit ng mga awit? Akala ko. Mga awit, bro. Mga awit sinabi kasi. Awit ng mga awit. Awit ng mga awit. Ayan. Ilagay mo akong pinakatatak sa iyong puso. Pinakatatak sa iyong bisig sapagkat ang pagsinta ay malakas na parang kamatayan. Panibugo. Itatak sa puso at itatak sa ating bisig. So meron talagang pagtatatak sa noo, pagtatatak sa puso, pagtatatak sa bisig. Balikan mo ang Revelation 14:9, Brother Jando. Ano yun? Revelation? 14:9. 14:9 naman. Okay, 14:9. At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumusunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay inom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos. Patuloy hanggang 11, bro, hanggang 11 yan. Na nakahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at siya'y pinahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napapailang lang mapakailan-kailanman at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Sila mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino man tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Ayun. No? So, hindi pala yun yung tanda pala ng halimaw yan. Nakalimutan yung tanda ng Diyos sa Revelation 7:9 yata yun, Brother Jando? 7:9. To 11. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika ay nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nangadaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay at nasisigawan ng tinig na malakas na nagsasabi, ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. At ang lahat ng mga anghel ay nakatayo sa palibot ng luklukan at ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. At sila ay nangagpatira pa sa harapan ng luklukan at nangagsisamba sa Diyos. Ay, hindi rin yan. Nakalimutan ko yung talata na ang anghel ay nagtatak sa mga tao. Ay, nasa ano yun? Revelation 7 yun. 7. Wait lang ha. 7:8 yata, 7:8 pala, 7:8. 7:9 yung nasabi ko. Wait lang, 7:2. At nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw. Ito yung inaangkin ni Manalo. Nataglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat. At nangagsabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy hanggang sa aming matatakan.
sa kanilang mga noo ang mga alipin ng Yun. ating Diyos. Yung pala. 7-3 nga. Yan nga yung sinasabi Oo. ko kanina, 7-3. Ay, 7-3 pala yun, no? Yan, maraming salamat mga kasama, no? So, mayroon talagang pagtatatak, kapatid. At yun na nga, no? Yung tatak ng Ama sa noo at sa puso, ang ating Panginoong Jesucristo, at sa balikat naman ng banal na Espiritu Santo. Kasi sa banal na Espiritu Santo, siya ang tatak ng ating pagkahirang sa Ephesians 1:13 at Efeso 4:30. Ang Espiritu Santo tatak ng ating pagkahirang, tatak ng ating pagka-Kristiyano. No, siya tatak din ng Espiritu Santo. At kung babalikan natin ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 22, 37 hanggang 40 yon, na sinabi ng Panginoong Jesucristo, ibigin niyo ang Diyos, no? At pinakatanda, bilang tanda ng inyong pagmamahal sa Diyos, sa isip, kaya nagtatatak tayo sa noo, sa puso, at sa kaluluwa at sa ating mga bisig. So yun po ang sinumbuluhan ng pagsa-sign of the cross, kapatid, tanda ng ating pag-ibig sa Diyos. okay. Brother Brother, Jando? yes, Brother Wendell. Okay, maganda yon na sagot. At dagdag ko lang, bakit isinagawa sa kanang kamay? No? Bakit kanang kamay? Una, para sa impormasyon, kanang kamay talaga yung ginagawa natin sa sign of the cross, dahil yung kanang kamay ay sumisimbolo yan sa proteksyon at yung tinatawag na pagkalinga at paggabay ng Diyos. Kung tingnan natin ang mabasa diyan sa Awit Kapitulo 73:23 sa bagong ang Biblia edisyon 2001, ito mabasa natin sa Awit 73:23. Gayunman ako'y kasama mong palagian, inaalagaan mo ang aking kanang kamay. So, ang kanang kamay ay nangangahulugan sa pag-alaga. At hindi lang yan, maliban sa kanang kamay, tinalakay na din. Pakibasa sa Deuteronomio 6:8, bakit sa noo? Bro Jando. Nawala yata si Bro Jando, ha? Ito sa Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 8, at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. No? So, yun, may mabasa diyan. Simbolo yan sa pananampalataya. Kasi, kaya yung nabasa ni Bro John Ray na ang sa halimaw ay may simbolo diyan sa noo, ibig sabihin, kung ano ang pinaniniwalaan mo at sino ang sinusunod mo. So, yun ang sumisimbolo sa noo. Binanggit yan sa Apokalipsis Kapitulo 9, versikulo 4, yung kaugnay sa tanda ng noo, at nasa Apokalipsis Kapitulo 1, versikulo 14, at sa Apokalipsis Kapitulo 22, 4, no? At binanggit na ni Bro John Ray yung bakit sa dibdib. Bakit sa balikat din? Dahil ang balikat ay nagsisimbolo sa paglilingkod. At yun ang mabasa natin sa Genesis Kapitulo 46, 49, versikulo 15. At nakakita siya ng dakong pahingang mabuti at ng lupang kaaya-aya, at kanyang iniyukod ang kaniyang balikat upang pumasan at magiging aliping mga atag. So, yun ang sumisimbolo
sa sign of the cross. If you want to follow me, then take up your cross. Yun po, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, brother. Wait lang ha. Brother Wendell. And then, okay. So, ito naman tayo ngayon kay Brother Naro. Brother Naro, okay na ba yung Brother Naro? Meron ka pang third question. Last question na lang related pa rin sa signing of the cross. Maliban doon sa Galatia, hindi ko lang ma-memorize pa yung buong verses, yung sinasabing ang signing of the cross ay ang pagpapahalaga natin sa cross ni Kristo. Ano pa ang ibang mga verses na pwede nating magamit para sa mga magtatanong na meron din tayong sapat na basihan kung bakit tayong mga Katoliko ay nagsa-sign of the cross. Yung verses lang ang hingin ko kung merong maibigay, pero kung wala, okay lang po, ay research ko na lang in the coming days para anong din yung iba. Yun lang po, maraming salamat. Okay bro, ang sa akin naman bro, ganito. Wala ko'y tinanong, Bajando, ba't ka nagsa-sign of the cross? Ang sagot ko lang, ito yung paraan namin para ipagmalaki ang cross ng Panginoong Jesucristo. Dahil sa cross, kami ay naligtas. Yun ang sagot ko. May talata ba? Meron, Galatia 6:14. Ano yan, Brother Wendell? Ano yan? Ito din, ito binasa ito sa INC, no? Na Biblia palaging ginagamit ito. Ginagamit din ito ni Ramel Parba. Ano kasi ang mabasa diyan? Ezekiel kapitulo, gusto sa letra por letra, Ezekiel 9:4. Ituloy natin sa 6. At sinabi ng Panginoon sa kanya, pumaroon ka sa gitna ng bayan, sa gitna ng Jerusalem, at maglagay ka ng cross sa mga noo ng mga taong nangagbubuntong hininga at nagsidaing dahil sa lahat ng kasuklam-suklam na nagawa sa gitna niyaon. Lipunin ninyong lubos ang matanda, ang binata, ang dalaga, at ang mga bata, at ang mga babae. Ngunit, huwag lumapit sa sinumang lalaki na may cross sa inyong pasimulan sa aking santuaryo. Nang magkagayoy, kanilang sinimulan sa mga matatandang lalaki na nangaga sa harap ng bahay. Yun po, mabasa natin sa ang banal na Biblia na ito'y ginagamit pati na sa mga ministro ni Felix Manalo. Okay, thank you sa iyo, Brother Wendell Talibong. And then, Brother Naro, okay na ba yun? Okay na po, maraming salamat, Brad Jando, Brad Wendell, at sa lahat ng mga kasama natin sa punto por punto. Thank you, good evening. Thank you. So, ito talaga yung programa talaga kung saan talagang matututo kayo. Dahil ang mga kaalaman ng mga Catholic Federal pinagbuo upang i-share sa inyo. Instant na to Grabe talaga, grabe. At yun may bigyan ng mga yon kay Franklin Serdina ng Pagadian City. Brother Franklin, good evening! Yes, magandang gabi po, Brother Janto. Wala po, mai-share ko lang po about sa patungkol po sa sign of the cross. Bibigay lang ko, babahagi lang rin po ako na maidagdag sa tungkol po sa sign of the cross. So, ang sign of the cross o ang pag-sign ng cross o tanda ng cross ay isang mahalagang ritual sa pananampalatayang Katoliko. Ito ay isang simbolo ng pananampalataya at isang paraan ng pag-aalala sa sakripisyo ni Kristo. No? Ang bawat bahagi ng katawan na ginagamit sa sign of the cross ay may kanya-kanyang kahulugan. Narito po ang mga bahagi at mga kanilang mga simbolikong kahulugan. Una, ang pagpahid na sa ulo o kapag ang isang tao ay nag-sign ng cross sa kanyang ulo, ito ay kumakatawan sa Diyos Ama. Ang pagkilos na ito ay simbolo ng pag-amin sa kapangyarihan at autoridad ng Diyos sa ating isip at kaisipan.
No? Ipinapakita nito ang ating pagnanais na ang ating mga iniisip at desisyon ay nakatuon sa kanyang kalooban. Pangalawa, ang pagpapahid sa dibdib o ikawa ng Diyos, yung si Kristo. Ang pag-sign sa dibdib ay kumakatawan kay Jesus, ang anak. Ito ay simbolo ng ating puso at damdamin. Sa pag-sign na ito, ipinapahayag natin ang ating pagmamahal kay Kristo at ang ating pagnanais na ang ating puso ay napuno ng kanyang pagmamahal at awa. Ipinapakita rin ito ang ating pagkilala sa kanyang sakripisyo para sa atin. Pangatlo po, pagpahid sa kanang balikat, no? Espiritu Santo. Ang pag-sign sa kanang balikat ay kumakatawan sa banal na espiritu. Ang kanang bahagi ay madalas na itinuturing na bahagi ng kapangyarihan at pagkilos. Sa pag-sign dito, ipinapakita natin ang ating pagtanggap sa banal na espiritu at ang ating pagnanais na siya ang magbigay ng lakas at gabay sa ating mga gawain. Pang-apat po, pagpahid sa kaliwang balikat. Ang pag-sign sa kaliwang balikat ay nagsisilbing simbolo ng pagkakaisa ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. Ang pagkilos na ito ay nagpapakita ng ating pagnanais na maging bahagi ng banal na Trinidad at ating pagkilala sa kanilang presensya sa ating buhay. So sa kabuuan po, ang sign of the cross ay hindi lamang isang pisikal na pagkilos kundi isang makapangyarihang panalangin at pahayag ng pananampalataya. Sa bawat bahagi ng katawan na ating pinapahid, tayo ay nagiging mas malapit sa Diyos. Ipinapahayag ang ating pagtitiwala at pag-asa sa Kanya. Ang ritual na ito ay isang paalaala ng ating pagkakaugnay sa banal na Trinidad at ang ating pananampalataya sa kanilang pagkilos sa ating buhay. Yun lang po, Brother Jando, na ibahagi ko po. Maraming salamat po. Okay, thank you sa iyo, brother. Meron pa lang nagbigay sa akin dito ng link, no? Wait lang muna ha. Anuhin natin 'to kasi mahalaga ito na bigyan nating linaw. Okay. Ito ay video na na kung saan wait lang. Ba't ito ang nagbukas? Wait lang ha. Wait lang. Sabi kasi dito ito. Yeah. Ito ay isang reels. Siya ay isang reels na kung saan ganito. Ba't daw hindi sa balikat nag-sign of the cross si Pope? Alam niyo ba ito? Yan. Ito yung video. Hindi ko lang alam kung ano ba yung ayoko siyang i-play yung music niya baka kasi yung music niya is ano siya. Lang ha. Ay, baka maano tayo. Tingnan niyo. Yung sign of the cross niya is eto daw. Okay? Noo. And then tiyan. And then yan, dibdib. So, ang kanilang sinasabi ngayon dyan, ang sign of the cross niya is cross na baliktad. Ayan. So, paano natin sagutin niya para sa mga nagtanong na paano daw sagutin? Sabi niya, bro, good evening. Paano po ba sasagutin yan? May nakita lang ako nag-post sa Facebook na Protestant. Hindi daw po sa balikat nag-sign of the cross si Pope Francis. Salamat po. At ipasagot yan kay Brother Wendell kasi si Brother June hindi makakita din nasa trabaho. Brother Wendell, paano sagutin niya, Brother Wendell? Well, kung tandaan natin, yung upuan lang ng Santo Papa, may simbolo yun na inverted cross. Yung inverted cross, hindi yun sumisimbolo sa Satanic Church. Dahil yung Satanic Church, meron silang inverted cross. Paalala yon kung paano si San Pedro ipinako ng cross. So, ulitin ko, yung inverted cross na ginagamit sa upuan ng Santo Papa, ay yung inverted cross ay paalala sa Vicar of Christ, kauna-unahang Papa, kung paano siya ipinako sa cross. Na ipako siya sa cross sa pamamagitan ng
tinatawag na inverted cross, na ang kanyang mga paa ay nasa taas at ang kanyang ulo ay nasa baba. Amen. So dagdag din po natin dyan, no, mga ibang sekta nagtatanong bakit may inverted cross. So yun nga, tama si Bro Wendell doon dahil si Apostol Pedro nung po siya ipako sa cross, bakit inverted ang nangyari? Kasi sinabi niya sa church history, mga church history books, pag mababasa niyo po yun, bakit hindi yung regular na yung cross ni Jesus? Kasi sabi niya hindi siya karapat-dapat na pako sa krus na kapareho ni Jesus, hindi daw siya karapat-dapat. Siya mismo nag-request noon, inverted siya. So yung ulo niya nasa ano, yung ulo niya nasa baba tsaka yung kamay. So sa simbahan po, baka may makita kayong mga ganon na cross kagaya ng nangyari ngayon. Siyempre, ang magpapaliwanag niya ng simbahan, no? So kailangan hindi kayo magpapaliwanag yung mga protestante na medyo nagkakaproblema diyan. Pag nakita ng mga protestante, agad-agad ito na, no, bibigyan ng ano. So kundi ang tama yung ginagawa nyo, magsuri po kayo sa mga nakakaalam na turo na simbahan. Pag may nakita po kayong inverted na cross na ganyan, hindi po yan bawal sa simbahan, tanggap po yan. Bakit? Simbolo po yan ni Apostol Pedro na nirequest niya yon, no, sa mga Romano, sundalong Romano dati na pumatay sa kanya, no, o nagpako sa krus sa kanya. Yung po mismo, no, simbolo kay Apostol Pedro. So hindi po yung bawal. Meron nga lang may gumagamit ng mga inverted cross na mga satanic talaga. But sa atin, ganun din, hindi ibig sabihin satanic na agad yun. Pwede po yan. Baka magtaka yung mga Katoliko, may mga ganyan. Tanggap po yan simbahan, sumisimbolo po yan sa pagpako sa krus ni Apostol Pedro po, no? Para kadagdag kaalaman lang sa ating lahat. Bro Jando. Okay, meron pa rito sa ChatGPT, tinanong ko sa ChatGPT, sa paanong paraan ba ipinako sa krus si Apostol Pedro? Sagot niya, ayon sa tradisyon ng Kristyanismo, si Apostol Pedro ay pinako sa krus ng patiwarik o pabaligtad. Ang tradisyon na ito ay nagmula sa mga sinaunang salaysay, particular sa mga isinulat ni Eusebius ng Caesarea, isang historia ng simbahan noong ika-4 na siglo. Ayon sa ulat ni Eusebius, si Pedro mismo ang humiling na ipako siya sa krus ng patiwarik dahil iniisip niyang hindi siya karapat-dapat na mamatay sa parehong paraan ng gaya ng ginawa ni Heso Kristo. Ayan. Tama yung sabi ko, no? Wala pang ChatGPT noon. Ganyan na ganyan yun. So magtanong kayo sa may alam, huwag dun sa walang alam. Okay, so yun po din. Meron pa dito na na tawagan ko muna to kasi nag-call to kanina. Hindi ko lang nasagot kasi sumasagot pa si Brother Wendell. Try natin tawagan, no? Sana mag-response ito. Nang hindi ko mag-ring ba? Wait lang ha. Si Marvin Gulane. Tingnan natin kung mag-ano ba si Marvin Gulane. Hindi nagre-ring? Hindi ko lang talaga marinig. Hindi naka-on yung ating mga monitors dito. Hindi nagre-ring. Siguro wala, siguro hindi siya available. Okay, dito na lang muna tayo sa naman dahil wala naka-raise hand. Last question na lang kasi 9:57 pala. Ito. Sabi dito ni Snow Bear, bro, nagpicture ko after sa misa while nag-incense sila sa image Mama Mary. Di pagtanaw na ko sa picture ang sakristan, bro, wa man ulo. Hala. Unsa man meaning ana? Ingon sila sigdos daw na. Tinuod na. Okay, brother Romer. Nagpa-picture daw sila, yung picture walang ulo. Hindi ba daw yung signos na siguro malapit na mamatay yung sakristan? Mahulog din yan, bro, sa cultism kasi meron naman
marami kahit na sa KMGS or sa mga ganon, inaano kasi nila yan, yung kinukonsulta nila sa mga photo edit, sa mga mga eksperto niyan, kasi may explanation sila na baka nakayuko tapos yung anggulo ng pagkuha ng picture hanggang dito lang, hindi talaga makuha yung ulo. Hindi natin hindi natin iisipin na signos talaga yon kasi mahulog yan sa occultism. Bawal po yan na mga pamahiin kasi delikado na tayo na namumuhay sa pamahiin, may mga unclean spirits din na na-attach sa atin gaya ng yung mga anong tawag yun, yung mga dreams ini-interpret natin sa mga yung sa mga Chinese na paniniwala. Bawal po 'yan. So kung may makita ka na sa picture na walang ulo, wag ka agad paniwalaan kasi may mga anggulo din tayo na hindi natin nakukuha na masyado na maigi yung posisyon ng camera. Talagang mawawala talaga yung ulo kapag nakayuko yung sakristan. Kung nakaharap talaga yung sakristan, siguro kung pag-picture mo na wala talagang ulo, yung sakto talaga yung yung anggulo, ay magtataka ka na noon. Pero yung sa hindi naman natin nakita yung picture, hindi tayo maniniwala yung sa masigno-signos, delikado po yun. Yung iba nga maniniwala na kapag yung matanggal yung ipin mo sa sa dream, sa panaginip mo, may mamamatay. Hindi po yan totoo po. Marami talaga kahit na doon sa Bicol, may mga ganyan yung ina-appoint nila noon na exorcist pro-laical yun, naniniwala sila sa mga ganun. May nagsabi sa akin na bagong exorcist sa Naga na yung ginagawa nila, appointed sila noon ng obispo tapos yung paghihiling nila iba, may halong occultism. Delikado po yun, delikado po. Kaya wag talagang magpaniwala sa mga ganyan. Yun lang po, Brad Jando. Okay, mayroong message ito from Romeo Tutupan. Bro Angel, yung tanong ko, pakisagot. May tanong ako doon sa messenger mo. Hindi ko nga alam kung saan. Dami nga hindi ko maano dahil hindi ko ma-promise na masagot kagad. Hindi ko alam kung na-accept ko yan. Hindi ako masyadong dahil busy sa trabaho, hindi ako makasagot. So, hindi ko po alam, nahanapin ko kung saan siya dalawa kasi itong mga ko cellphone. I-check ko pa kung ano mo yung niya. Anong pangalan niya, bro? Romeo Tutupan. Sige po, titingnan natin Romeo Tutupan po. Okay, so sige, bro Jando. Last question na lang dahil alas 10:01 na. From Joan Martelolo. Sana may maituturo ako sa kapatid ko kasi nandoon siya sa ibang bansa. May marami nagsasabi sa kanyang na bakit daw may mga rebulto tayo mga kapatid. Ang kapatid ko walang alam na isagot. Takot ako na madali. Okay. Brother John Ray, sa'yo ito. Yes, Bujando. Sa'yo itong tanong na ito. Sana may maituturo ako sa kapatid ko kasi nandoon siya sa ibang bansa. May marami nasasabi sa kanya na bakit daw may mga rebulto tayo. Ang kapatid ko walang alam na isagot. Takot ako na madali. Bakit ka naman matakot madadali? Biblical naman yung no? Nang una, ayon sa hula ni Isaias, ang Panginoon mayroong monumento. Basahin nga natin dyan sa NIV. Basahin mo bro, Isaiah 19:19, bro dyan do. NIV, Isaiah 19:19. Yes. Okay, 19:19 ng Isaiah. Ang sabi ganito, in that day there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt and a monument to the Lord at its border. Ayan. Ang hula ni Isaiah, sa darating na panahon sa Ehipto, magkakaroon ng altar ng Panginoon. At sa altar ng Panginoon, mayroong monumento ng Panginoon. At ano ang sunod na mangyayari? Basahin mo hanggang 21, Brother Jando. Hanggang 21. It will be a sign and a witness to the Lord Almighty in the land of... It will be what? A sign. A sign. Patuloy. And witness to the Lord Almighty in the land of Egypt.
when they cried out to the Lord because of their oppressors, He will send them a Savior and Defender, and He will rescue them. So the Lord will make... Yung rebulto ng Panginoon, maging sinyalis ng kanyang pagtulong sa Ehipto, sa mga oppressor. No, kasi magiging bayan na niya ang Ehipto. At ang hula nila about sa Ehipto, yan yung nasa ngayon, yung itinatag ni Saint Mark na yung sa Alexandrian. No, yung Coptic Catholic, yan yun. Patuloy hanggang 21, Brother Jando, anong ginagawa sa harap ng altar ng Panginoon na may monumento? When they cry out to the Lord because of their oppressors, He will send them a Savior and Defender, and He will rescue them. So the Lord will make Himself known to the Egyptians, and in that day, they will acknowledge the Lord. They will worship with sacrifices and grain offerings. They will make vows to the Lord and keep them. They will worship in the front of the altar of the Lord na mayroong monumento. Doon sa Ehipto yan. For siyempre, alam naman sa Ehipto lang yan, of course. In Catholic world, worldwide yan. Pero yan ang specific na hula sa Ehipto. Ngayon, sinong relihiyon sa Egypt ngayon na mayroong ganyang aral? May monumento ng Panginoon sa altar. Katolik lang, wala nang iba. Right? So yan ang hula about sa monumento ng Panginoon na ipapalagay niya sa kanyang altar. Lahat ng Catholic Church, napakalaki ng monumento natin sa ating Panginoong Jesucristo na nakapako sa krus sa harap ng altar. Yan po ang katuparan yan. Right? Paano naman sa mga santo? Sign 1 Brother Jando sa ESV. 56:5. Yes, 56. 5 and 6 sa Isaiah. I will give in my house and within my walls a monument and a name better than sons and daughters. I will give them an everlasting name that shall not be cut off. And the foreigners who join themselves to the Lord to minister to Him, to love the name of the Lord and to be His servants, everyone who keeps the Sabbath and does not profane it and holds fast my covenant. Ayan, pakalinaw, no? Na sa bahay doon ng Panginoon, alam naman natin ang bahay ng Panginoon, ayon kay San Pablo, ang iglesia, ang suhay at katotohanan, 1 Peter 15. No, yan ang bahay ng Panginoon ayon kay San Pablo. Sa bahay doon ng Panginoon, magpapalagay siya ng monumento sa kanyang mga lingkod, babae at lalaki. At bibigyan niya ng pangalan na hindi kailanman mawawala. Kaya nga sa mga simbahan, mga katedral ng Katoliko, may mga pangalan. Saint Agustin, Saint Peter Basilica, simula pa ng unang panahon hanggang ngayon. Katoliko lang ang nakatupad na ang pangalan na ibibigay ko sa kanila hindi mawawala. Till the end of time na po yan. Mga pangalan ng mga katedral natin, pangalan ng mga santo, pangalan ng mga hinirang ng Diyos na mayroong mga monumento. Sino ba ang nakatupad niyan sa hula ni Isaias na yan? Di ba Katoliko lang? So bakit natin ikahihiya ang ating mga monumento, ang mga rebulto ng mga banal? Igawain niya ng mga tao na pinili ng Diyos. Biblical po yan, mga kapatid. Even Christ, sa panahon ng Panginoong Jesucristo, sinasabi nila, may larawan pa Panginoong Jesucristo. Meron, ipinangaral ni San Pablo. Galatia 3, Brother Jando, The Living Bible. Okay, The Living Bible. Okay, no? The Living Bible sa Galatia 3:1. Oh, foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I had waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Anong picture ang ipinapakita ni San Pablo Brother Jando sa mga taga-Galacia? Picture ni Kristo. Na namatay sa cross. Namatay sa cross, picture of Christ dying on the cross. Mayroon ba ang mga Protestante nan? Wala, kasi hindi nila paniniwala yan. No? So, biblical po ang katuruan ng simbahan about po larawan. Tandaan natin, sa banal na kasulatan, dalawa ang uri ng larawan na binabanggit. Larawan na ipinagbabawal at larawan na ipinahintulot. Kaya huwag kayong malito niyan. Kung mayroong sinasabi sila na ayon sa Exodo 23 hanggang 5, bawal ang mga larawan. Of course, larawan yun ng mga Diyos-Diyosan. Ang larawan natin, hindi ang larawan ng mga Diyos-Diyosan.
Larawan yan ng mga banal na hinulaan ni Isaias na sa bahay ng Panginoon, ang Panginoon ay magtatayo ng monumento sa kanyang mga lingkod at papangalanan niya, ang pangalan nila na hindi mawawala. Okay, so dalawang uri ng mga larawan yan. Okay, larawan ng mga banal at larawan ng mga Diyos-Diyosan. Ang ipinagbawal mga kapatid, larawan ng mga Diyos-Diyosan. Hindi ipinagbabawal sa Biblia ang larawan ng mga banal. Unang-una na dyan, ang santo ng mga anghel. Na Diyos mismo ang nagpaukit kay Moses. 25, 18 hanggang 22 ng Exodo, sabi ng Diyos kay Moses, Moises, mag-ukit ka ng larawan ng mga anghel. Sapagat ang larawan ng mga anghel na yan, diyan kayo magtatagpo. Yan ang magiging sumbulo ng aking presensya. So ang larawan pala, kasangkapan ng Diyos sa kanyang presensya. Kaya hindi po absoluto na bawal talaga ang larawan sa Biblia. Bawal lamang ang larawan sa Biblia kung ang larawan na ito ay gagawin mong Diyos. Isaiah 44:17. Yun lang wala dyan, Dot. Maraming salamat. Okay, thank you sa iyo, Brother John Ray. At dahil alas 10:09 na, panahon na para tayo ay magpasalamat. Ating unahin muna. Mayroon din pala nag-ano sa akin, hindi ako makapag-ano dito. Jesus Gilang, no? Mga importante pa naman yung ano diyan, gusto nila mag-communion, nagtatanong kung pwedeng mag-communion na siya. Jesus Gilang, hindi ako makapag-send ng ano sa iyo. Sana kung nakikinig ka, please magano po kayo sa sa YouTube, na mag-comment po kayo kung nasa live kayo, para malaman ko, kasi pag sinagot ko at least alam ko nakikinig kayo. Tsaka Romeo Tutupan, yung pong hindi ko makita yung ano nyo, sana yung tanong nyo po, mukhang mga importante to. Yung tanong nyo, pwede nyo bang i-post sa comment sa YouTube live? Doon ko lang po nakikita yung mga tanong sa YouTube live natin doon sa comments, no? Kung nakikinig po kayo, ayun, kung nakikinig po kayo, Romeo Tutupan, at yung kanina, ano pangalan nun? Jesus Gilang. Please mag-comment lang po kayo ngayon o bukas doon sa na kayo nanonood kasalukuyan, para tapos ano niyo yung tanong niyo para masagot natin sa live po, no? Hindi ko maano yung ano niyo sa Messenger. Salamat po. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. So dito na tayo ngayon sa ating wait lang ha. Dito tayo sa ating pasalamat. Ating unahin si Brother John Ray sa kanyang pasalamat. Brother John Ray, ikaw muna mauna, bro. Brother John Ray. Wala na. Hindi na available, Brother John Ray, kasi tinawag na to ng Korean. Okay, ikaw muna, Brother Romer. Maliwanag ang boses si Brother Romer ngayon. Liwanag. So, Brother Romer, ikaw muna mauna pasalamat, Brother Romer. Okay, sa lahat ng nakatune in at nanonood ngayon sa Punto por Punto, ang dami po ninyo na matutunan. Grabe, nag full force na po ang mga CFD, at saka ang ganda ng programa ito, nag-iisa lang. At nawa po ay marami kayong natutunan, ma-apply po ninyo ito sa buong buhay ninyo, at marami pong mabalik sa simbahan. Marami po tayong makukuha, at saka i-apply po natin to sa mga nagtatanong, kasi ang daming mga Katoliko po ngayon na halos nakatatak sa kanilang isipan yung mga questionable, mga tanong na hindi nila alam. At nawa po ay maano kayo na maraming mga taga-subaybay din po. I-share ninyo po at i-follow yung sa YouTube channel Punto por Punto. At sa lahat po ngayon na nanonood, God bless po, good night, and Ave Maria. Okay, ito na may bigay ng mga yon kay Brother Wendell Talibong naman. Brother Wendell, sa iyo pasalamat. Kauli na dahi ka. Yes, kauli na yun. Si Father Darwin nakiusap yun na sana sasama pa kami doon sa Siargao, pero mataas ng araw na nawala kami. So sabi ko sa kanya na di na lang kami sasama sa Siargao.
So hanggang sa Claver na lang kami, no? So kagabi nakauwi kami. Ang layo talaga ng travel. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay. Okay, thank you sa iyo, Brother Wendell. At may ibigay naman ngayon kay Brother Junre. Andiyan ka na, Brother Junre? Nakabalik ka na ba? Brother Junre. Wala nakabalik. At ibigay ka naman kay, kay Brother Angel sa kanyang pasalamat, Brother Angel. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat unang-una sa Diyos sa kanyang kaluwalhati at kapurihan. So basahin nga natin Lucas 17:10, Bro Jando. Ano yan? Lucas 17:10. Okay, Lucas 17:10. Sabi ganito. Ganon din naman kayo kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Yun, no? Hindi po kami kaaliping walang kabuluhan, tumutupad lamang po kami sa aming makatungkulin po, no? So hindi po kami may-ari ng mundo. Hindi kami may-ari ng kaluluwa ninyo. So unang-unang pasalamat talaga sa Diyos po, no? Kasi kami alipin lang. Sabi ni Jesus yan sa mga apostol, kapag ka nagawa ninyo lahat, sabi na inuutos ko, sabihin nyo kami walang aliping, walang kabuluhan lamang, no? To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord